Lorenzo's Points of View. Kuya, isang mahigpit na yakap ang salubong sa akin ng bunso kong kapatid na si Laila. Namiss kita, Lee. Ang tangkad mo na. Hinalikan ko siya sa ulo. Ako ba, kuya? Hindi mo na-miss? Lumapit sa akin ang isa ko pang kapatid, si Lawrence. Siyempre na-miss din kita, LR. Inakbayan ko siya, pero aminin na natin na mas pogi pa din ako sa'yo. Biro ko sa kanya, hindi kuya, mas pogi na ako sa'yo. Ibang klima sa Canada. Lakas makanegro, diba, LR? Tignan mo nga yung balat mo, mas maputi pa sa'yo si Kuya Enzo. Magbabangayan na naman ang mga ito, kagaya ng madalas mangyari. Palibhasa hindi naglalayo ang mga edad nila. Matanda lang si LR ng 1 taon kay Laila, kaya ayaw nitong patawag na kuya. Ano ba naman kayong dalawa? Buong biyahe nag-iiringan kayo? Hanggang dito ba naman? Ay, Lorenzo, are you going to just stare at me the whole time? Come and give your mother a hug. Si mama talaga. Welcome back, ma'am. Niyakap ko nga siya. Ano itong nababalitaan kong may girlfriend ka na raw? Where is she? Bakit hindi mo isinama nang makilala namin? Crap! Sino naman kaya ang nag-report sa kanya ng maling balita? Mama naman, kadarating lang natin. Umuwi na nga tayo. Reklamo ni Laila. Sabay kindat niya sa akin. Bueno, taran at pagod ng mga yan. Pagod sa kababangayan nila. Pati ang ulo ko ay sumasakit sa kanila. Imbis na matuwa ako kasi malalaki na sila. Ayan, at isip bata pa rin. Iling na reklamo ni Mami. Sinamaan ko ng tingin ang dalawa. Kibit balikat lang ang reaksyon ng mga ito. Ipinalinis mo bang mabuti ang bahay, Lorenzo? Alam mo namang ayaw na ayaw ko ng alikabok. Ang daddy mo, dumating na ba? Mom is really here. Ang daming tanong. Yeah, ma'am. Nasabi ko na kay Nana Celia na ipalinis na mabuti ang bahay. Lalo na ang kwarto ninyo ni Dad. Dahil alam kong malaking problema kapag hindi nasunod ang gusto nito. Miss na kasi ni Ma'am si Dad. Kuya, ayi, kansyon ni LR kay Mama. Tumigil ka, Lawrence. Baka nakakalimutan mong may kasalanan ka pa sa akin. Yang kapatid mo, Lorenzo. Kaya ayaw kong tinatawag na Alex sa buong pangalan ko. She sounded like my mother every time. Nabutan kong may kasamang babae sa kwarto niya. Napakamot si LR sa ulo niya. Ma, binata na yan si LR. Hayaan niyo na. Basta ba hindi ka muna niya bibigyan ng apo? Sabay tawa ko. Pero natikom ko ang bibig ko dahil sinamaan ako ng tingin ni Mami. Magsitigil nga kayo sa mga kalokohan ninyo. Gusto kong makilala yung girlfriend mo, Lorenzo. Baka kung sino-sino na naman yan. Masaktan ka lang kagaya noon. Ito na nga ba ang pinakaayaw ko sa lahat eh. Ayaw ko ma-pressure si Alex dahil sa kanya. Lalo na isip nitong kaya ko siya nililigawan para may maipakilala kay Mama. Ma, I really like her. At kung makikilala niyo siya, alam ko na magugustuhan niyo din siya. She's nice, funny, and gorgeous like you. My mom is a former beauty queen at alam kong hindi pa huli ang ganda ng Alex ko. Aw, mukhang in love ang kuya ko. I'm excited to meet her na. Ang tagal mo ding single. She must be special dahil nabihag niyang puso mo. Kinikilig na komento ni Laila. She is special, Laila. She makes me happy. At alam ko na magkakasundo kayo. Magaling makisama si Alex. Nakasundo niya agad ang mga kaibigan ko at gusto siya ng mga ito. Kaya nga Sam invited her nung birthday nito. Well, see about that, Lorenzo. Kaya nga ipakilala mo na siya sa amin. Sagot ni Mami. I know, my mom. Hindi niya gusto si Elena noon dahil mahirap ito at sinasabi niyang pera lang ang habol niya sa akin. And she was right. Pagkatapos kong tulungan si Elena na makapag-aral, ay iniwan niya ako at sumama sa isang foreigner. Ginamit niya lang ako. Itinapon niya ang 5 taon naming relasyon at basta na lang ako iniwan nang makakita siya ng pagkakataon para makapunta sa ibang bansa. Kaya naintindihan ko ang pinanggagalingan ni Mami. Pero alam kong iba si Alex. She will not do that to me. Hindi siya kagaya ni Elena na may paawa effect. Tahimik pero nasa loob pa lang kulo. Nakarating na rin kami sa bahay. Masayang sinalubong ni Dad ang 2 kong pasaway na kapatid
at niyakap din ito si Mami. Nana Celia, patakbong niyakap ni Laila si Nana. Laila, ikaw na ba yan? Ang ganda-ganda mo na. Lalo at mas matangkad ka na sa akin, bata ka. 7 taong gulang si Laila noong umalis sila papuntang Canada. Ako nga po, Nana. Namiss ko po kayo. Masaya po akong makakasama ko na ulit kayo nila Daddy at Kuya. Lumapit naman si LR sa kanila. Nana, kamusta po? Payakap din po ako. Tiningala naman siya ni Nana. Lawrence, ano bang kinakain niyo sa Canada? At nagsipaglaki kayo ng ganyan katangkad. Tuwang nayakap nito ang pasaway na alaga. Sa aming 3, si LR ang pinakamalikot at pinakamakulit noong mga bata kami. Nana, hindi ba nauso ang hair color sa inyo? Puti na po itong mga buhok ninyo. Kulayan po natin ng green. Gusto nyo? Lumayo si Nana kay LR. Bata ka, huwag ang buhok ko ang pagtripan mo. Makukurot ko yung putotoy mo kahit malaki ka na. Tinakpan ni LR ang harapan. Nagtawanan kaming lahat. Noon kasi ayun ang panakot ni Nana kay LR kapag hindi masaway. Nagsipag-akyatan sila sa mga kwarto nila para magpahinga. I received a text message from Alex. Thank you sa flowers. Yung chocolates ko ha. Huwag mo kalimutan. Yung galing Canada. Haha. Pinadalhan ko siya ng bulaklak. Baka kasi may padala na naman yung Dennis. Hindi ako papayag na maagaw niya sa akin ang Alex ko. Nakangiting nireplyan ko siya. Isa mga nagustuhan ko kay Alex ay ang pagiging totoo. Sinasabi niya ang gusto niyang sabihin. And she's funny as always. Funny, Alex. Nanghihingi ka talaga ng pasalubong na chocolates? Anyway, ibubukod ko talaga yung para sa'yo. Thank you for making me smile every time. Ingat ka dyan. I miss you. Mukhang iba na talaga yan, kuya. Nakangiti ka dyan sa katetext mo. Siya ba yan? Ano nga palang name niya? Si Laila na nakapagpalit na ito ng damit pambahay. Alex ang pangalan niya, bunso. May mga inuwi ba kayong chocolates? Gusto ko siyang bigyan. Ibibili ko na lang siya kung wala silang dala. Meron, kuya. Punta ka na lang sa room ko. Mamili ka ng gusto mo. Marami naman yon. Ibibigay ko sa ilang friends ko yung iba. Yung mga dating kaibigan ko, nakakapag-usap kami online. Tinawag na kami ni Nana for lunch. Welcome to Pinas. Ito talaga ang pinaka-namiss ko dito. Ang tanghalian na parang fiesta sa dami ng foods. Excited na naupo si Lawrence at kaagad na kumuha ng kanin. Pinitik naman ni Laila ang kamay niya, saka umusal ng maikling prayer. Ang dami naman yata nitong pinaluto mo, Dad. Puna ni Mami. Hayaan mo na, Mami. Welcome party ko sa inyo ito. Masaya lang ako dahil magkakasama na tayo. Narinig naming may nag-doorbell. May bisita po kayo. Kasunod ni Ate Beth, si Hailey. What is she doing here? Hailey, Iha, come. Join us for lunch. This is so kind of you. Tuwang-tuwa si Mami sa kanya. I'm so sorry for coming here without notice, Tita. Natutuwa lang po talaga akong nakabalik na kayo. Magandang tanghali po, Tito. Welcome back, LR and Laila. Ngumiti naman sa kanya si Dad. Nagkita nga pala kami ni Alex Ens. Hindi ko alam na empleyado mo din pala ang girlfriend mo. Ano na naman ang trip ng isang ito? So, Alex pala ang pangalan ng girlfriend mo, Lorenzo. What demanding name for a girl? And she's your employee, ha? Huh? Hindi ko gusto ang tono ni Mami. Ma, kumain na lang muna tayo. Mamaya nyo nagisahin si Kuya. Mas masarap itong ginisang munggo na may chicharon. Dahan-dahan lang po kayo at makakasama sa rayuman ninyo ito. Pag-iiba ni LR sa usapan. Hailey, I heard you are planning to join the Binibining Pilipinas pageant. Pagbubukas ni Ma'am ng panibagong usapan. Yes, Tita. Inaalam ko pa kung kailan magsisimula ang selection nila. Nagpasalamat ako dahil hindi na muling nagtanong si Mami about kay Alex. Kaya ko lang naman sinabi kay Hailey na girlfriend ko siya dahil alam kong matagal na siyang may gusto sa akin. I don't see anything special about her. Maganda siya, oo, pero yun lang ang nakikita ko sa kanya. Isa pa, ayoko sa mga babaeng pinangangalandakan ng kagandahan. Anak, look at Hailey.
She's nice and beautiful. Ang tipo ng babaeng pwede mong ipagmalaki sa mundo. Galing siya sa mayamang pamilya at magkaibigan pa kami ng mami niya. Bakit hindi na lang siya ang niligawan mo? Nagulat ako nang magsalita si ma'am sa tabi ko. Nauna na kasi akong natapos kumain. Kausap naman ni Dad si Hailey. Ma'am, I don't feel anything special towards Hailey. Hindi siya ang tipo ng babaeng mamahalin ko. Ayoko naman ng trophy girlfriend lang. Ayoko rin makisali sa mundo niya. Kaya nga ako umalis sa pagmumodelo dahil hindi para sa akin ang magulong mundo. Kaya please lang, kung ano man ang nasa isip ninyo, kalimutan nyo na. I'm already taken. Umakyat na ako sa kwarto ni Laila at kumuha ng ilang chocolates for Alex. May nakita akong paper bag doon na paglalagyan. Kuya, may binili akong blouse na medyo malaki sa akin. Tingnan mo, baka kasya kay Ate Alex. Pakibigay na lang sa kanya. Tapos na rin pala itong kumain. Iniabot niya sa akin ng isang floral na blouse. Kasya nga ito sa kanya, Lee. Salamat. Aalis na ako, bunso. Alam kong matutuwa si Alex sa mga dala ko. Aalis ka? Tanong ni ma'am. Napatingin ito sa dala kong paper bag. Yes, ma. I'm going to the office. Hindi ko na pinansin ang pagtawag niya. Mabilis ang hakbang ko palabas ng bahay. Malapit na ako sa harap ng building namin nang mahagip ng mata ko si Alex at Michelle. May kasama ang mga ito na dalawang lalaki. May kung anong pinag-uusapan ang mga ito at panay ang tawa nilang dalawa, lalo na si Alex. Mabilis akong nagpark at bumaba, bit-bit ang pasalubong ko sa kanya. Mr. L, akala ko po ay absent kayo today. Gulat na tanong ni Michelle. Kilala kong isa sa dalawang lalaking kasama nila. Empleyado ko ito, taga HR department. Kung hindi ako nagkakamali. Pero yung isa, hindi ko siya kilala. Good afternoon po, Mr. L. Bati sa akin ng isa. Tama nga ako, empleyado ko siya. Si Dennis nga po pala pinsan ko. So pinsan pala nito ang mokong na hindi hamak na mas gwapo naman ako sa kanya. Dennis, si Mr. L, boss ko. Seryoso ko siyang tiningnan. Alex, tawag ko kay Alex na tila nalunok ang dila at tahimik. Gulat naman itong napatingin sa akin. Hindi daw siya makikipagkita kay Dennis, pero eto, at magkasama pa yata silang manananghalian. Mauna na kami. Hinawakan ko siya sa kamay at hinila papasok ng building. Tahimik naman itong nakasunod sa akin. Huling-huli kasi sa akto. Hindi daw siya makikipagkita. Iniabot ko sa kanya ang paper bag na dala ko at tahimik na pumasok sa loob ng opisina ko. Naiinis ako, sa totoo lang. Sisiguraduhin kung mawawalan ng trabaho ang Dennis na yon, pati na rin ang pinsan niya. And so, uy, dinig kong tawag niya. Nakaharap ako sa glass wall at kinakalma ang sarili ko. Kasabay niyang kumain ng Dennis na yon, baka inasikaso pa siya nito sa pagkain. Hinawakan kaya siya ng lalaking yon? And so, tawag niyang muli. Hayes, bahala ka na nga. May kung ano itong binulong at akmang aalis na. Ang balis naman niyang sumuko. Malinaw ang sabi mong hindi ka makikipagkita sa Dennis na yon, Alex. Bakit magkasama kayo? I tried to sound like normal, pero alam kong mataas pa rin ang boses ko. Hindi kami magkasama. Nagkita lang kami paglabas namin ng restaurant dyan sa kabilang kanto. Nakasimangot na sagot nito. Hindi kayo sabay nag-lunch? Umiling siya. Si Mitch ang kasama kong nag-lunch. Kahit tanungin mo pa siya. Nakita kong may hawak siyang tsokolate at bawas na yon. She's eating na parang wala lang. Samantalang heto ako at masama ang loob. Pwede ba? Mamaya mo nakainin yan. I'm talking to you. Nagsalubong ang kilay nito, pero panay pa rin ang nguya. Damn, bakit ang sexy niyang umuya? Masarap kaya? Salamat dito ha. Halatang natuwa ito doon. Panay ang papak niya. Bakit ka nga pala nandito? Di ba dapat sinasamahan mo ang pamilya mo? And for sure nandun si Hailey sa inyo. Umangat ang kilay nito. Lumapit ako sa kanya at inagaw ang tsokolate na hawak niya. I don't care about Hailey. Can't you see? Nagsiselos ako. Nagsiselos ako dahil kasama mo ang Dennis na yon. Napaawang ang labi nito. Ayoko may ibang lalaking umaaligid sa'yo, lalo na kapag wala ako sa tabi mo, Alex. Kinabgat naman nito ngayon ang ibabang labi niya.
She's tempting me, and it's working. Her lips look sweeter than the chocolate she's eating. Alex, points of view. I don't care about Hailey. Can't you see I'm jealous? Nagsiselos ako dahil kasama mo ang Dennis na yon. Napawang labi ko sa sinabi ni Sungkit. Selos daw siya? Ayoko may ibang lalaking umaaligid sa'yo, lalo na kapag wala ako sa tabi mo, Alex. Napakagat naman ako sa labi ko. Ang gwapo-gwapo niya talaga. Kahit sa lubong ang kilay niya at medyo namumula ang mukha niya, lalo na ang ilong niya. Kung ganito naman ang mukha ng nagsiselos, aaraw-arawin kong pagsilosin siya. Ang sungit-sungit. Deadman ba naman ako kanina sa elevator? Buti na lang may pasalubong siya. Hindi naman kasi kami magkasama nila Dennis. Nakanguso kong sabi. I'm sorry kung nagsiselos ako kahit wala naman akong karapatan, Alex. He played with my hair. Saka inipit nito yun sa tenga ko. Tamang? Napunta naman sa pisngi ko ang palad niya at ngayon ay dinaanan ng daliri ang labi ko. Alam kaya nitong nagtatambling na naman ang puso ko sa ginagawa niya? And why is he groaning, by the way? Di kaya may sakit ito? Hindi ko malaman ang gagawin nang mas inilapit niya pa ang mukha niya sa akin, saka tinitigan ang labi ko. Hahalikan na naman ba niya ako? At hindi nga ako nagkamali. The touch of his soft lips sent shiver to my already trembling body. Shit, Isabel. Gustong-gusto mo naman. It's really happening again. Oh my God! His lips is moving gently. I wrap my arms to his neck at nakaalalay naman ang mga kamay nito sa bewang ko. Paano napunta yun doon? He licked my lower lip. I opened my lips to give him more access. Basta ibinuka ko ang labi ko ng bahagya. Wengya, bakit ba ako pa na English? Sa halip na mapapikit, my eyes went wide open when his tongue made its entrance to mine. This is my first real kiss with the tongue at naalarma ako ng bongga dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin. Gagayain ko din ba ang dila niya? Hindi ko alam kung napansin niya na natataranta ako dahil pinakawalan nito ang labi ko. So ako pala ang nakakahalik sa'yo ng ganito? Buloy niya sa tenga ko. May pagbulong talaga. Tinakpan ko ang mukha ko na nasa tapat ng dibdib niya. Nakakahiya. Goud. Naramdaman ko na ang bilis-bilis ng tibok ng puso niya. Wala kang dapat ikahiya. Masaya ako dahil ako pa lang ang nakakahalik sa'yo ng ganito. And I want to be the only one, Alex. Please, don't like someone else and don't see other men without me. Dinampian niya ng halik ang noo ko. Ano ba naman tong lalaking to? Kanina pa halik ng halik? Hindi ko tuloy malaman kung papaano pipigilin ang tili at kilig ko. Baka don't see other men ka naman. Ano pala yon? Babae lang titingnan ko, ganun? Baliw na sungkit. Kailangan kong magmaldita. Nagwawala pa rin ang system ko. Sabihin mo sa kanilang taken ka na at ako ang boyfriend mo. Dito magtatrabaho yung si Dennis. Sesesantin ko sila ng pinsan niya. What? Hoy, Lorenzo. Subukan mong gawin yan. Pati ako magre-resign. Wala namang ginagawa yung tao sa'yo. Maayos silang nagtatrabaho. Lalong nagsalubong ang kilay niya. Kinakampihan mo talaga ang pandak na yon? Aray ko naman. Makapandak tong sungkit na to. Kumalma ka nga. Bigosan kita dyan eh. Wala akong kinakampihan. Pero hindi naman tama na aalisin mo sila ng hanap buhay. Dahil lang nakasabay ko sila kanina. Ngayon naman nakangisi niya. Bipolar siyang tunay. Akala mo naman ang laki-laki ng braso mo para mambigwas? Minamaliit ako ng sungkit na to ah. Gusto yata talaga niyang mabalian. Sige, hindi ko naalisin sa trabaho ang mga pandak na yon. Pero gusto kong bastidin mo yung Dennis na yon. Paano ko ba sasabihin sa kanya na wala naman talagang Dennis na nanliligaw sa akin? Sorry po, Lord. Tapos na. Nabasted ko na siya. Happy? Nagliwanag naman ang mukha niya at napangisi. Talaga? Nakapulupot na naman ang mga kamay niya sa bewang ko. Lord, ilayo-layo niyo po sa akin ang gwapong ito. Baka mahalay ko na siya ng tuluyan. Oo nga kasi. Bitawan mo na nga ako. Magtatrabaho na ako. Bigla ko namang naalala si Hailey Parrot. Nagpunta si Hailey sa bahay niyo? Siningkitan ko siya ng mata. Napakamot ito sa batok.
Oo, naabutan niya kaming nagla-lunch. Kaya pinasabay na siya ni Mama. Kita mo na? Siya naman pala itong may ibang kasabay. Obvious namang may gusto sa'yo ang babaeng yun eh. Kung gusto mong sagutin kita, lumayo-layo ka sa kanya. Entiendes? Ang akin ay akin lang. Walang kay hipon at lalong walang kay parot. Magsama silang dalawa. Yes, ma'am. Sagot nito. Mabuti naman at nagkakaintindihan kami. Mahirap yung mga taong nagpapanggap na mabait, tapos may lihim palang pakay. Kumbaga bantay sa lakay. Naging busy kami buong maghapon, kahit si Mitch ay maraming kinakausap. Panay ang tunog ng telepono nito. Si Sungkit naman ay may biglaang meeting. Mag-aalas 5 nang magyaya itong umuwi. Okay lang naman na hindi mo ako ihatid. Gagabihin ka ng masyado pag uwi sa inyo. Pero parang wala itong naririnig. Napansin ko na panay ang hikab nito habang nagdadrive. Inaantok na yata. Sa bagay, maaga itong gumising para sunduin ang pamilya niya. Dumaan kami ng restaurant. Ako lang ang inutusan niyang mag-order ng dinner namin for take-out. Antay na lang daw niya ako sa sasakyan. Pagbalik ko ay nakapikit na siya at nakasubsob ang ulo sa manibela. Kumilos naman ito nang maramdaman ang pagpasok ko sa sasakyan. Mukhang inaantok na talaga siya. Ayos ka lang ba? Maayos naman kaming nakarating at ngayon ay naglalakad na papasok ng elevator. Inilagay lang nito ang ulo niya sa balikat ko at halos mapaigtad ako nang dumampi ang pisngi ko sa noo niya. Ang hot mo. Literal kasing matagal na siyang hot. Ang init mo, Lorenzo. May lagnat ka ba? Ay hindi, Isabel. Ubo yan. Kontra ng utak ko. Inalalayan ko siyang pumasok sa unit ko. Kaya pala lupay pa ito kanina pa. Sa sofa sana ito maupo nang pigilan ko siya. Doon ka sa kwarto. Hindi tayo kasi dyan, Hindi ka kasi dyan. Kung ano-ano pang naisip ko. Pero kailangan kong kumalma. Padapa itong nahiga sa tangkad niya. Lagpas ang paa niya sa kama ko. Ako nang naghubad ng sapatos niya. In fairness, walang amoy ang paa ni Sungkit. Kumuha ako ng maliit na basin. Arte, palangganan na lang pala. Para paglagyan ng tubig. Kumuha na din ako ng bimpo para punasan siya. Pero iniwan ko siya saglit para kumuha ng pamalit na damit niya. Ilang hakbang lang naman ang layo ng unit niya. Nagtatatlong isip akong alisin ang suot niyang long sleeve. Pero paano ko siya pupunasan? Kung hindi ko siya hubaran, aalisin ang suot niyang damit. Sa huli ay inalis ko na rin ang suot niya. Hindi ko alam kung nakailang lunok ako bago ko natapos ang pagpupunas sa itaas na bahagi ng katawan niya. May biceps din ang Sungkit, kahit papaano, pati maliliit na pandesal. Akalain mo yon? May laman kang Sungkit ka? Pumapandesal ka din? Kausap ko sa kanya, pero knockout ito ng lagnat. Naisot ko na din sa kanya ang t-shirt na kinuha ko sa unit niya, kahit hirap ako dahil halos ayaw niyang gumalaw. Napatingin ako sa pantalon na suot niya. Okay lang siguro na hindi ko palitan yung slacks. Kausap ko sa sarili ko, pero parang hindi comfy, lalo na't may sakit siya. Nag-ipon ako ng lakas ng loob saka dahan-dahan kong inalis ang sinturon niya, tapos ay binuksan ko ang hook ng slacks niya. Sunod ay nanginginig na ibinaba ko ang zipper niya. Ingat na ingat akong may masagi ang mga berhen ko pang kamay. Bahagya pang nakapikit ang mga mata ko. Diyos Mayo, huwag mong tingnan, Isabel. Huwag mong alamin kung maliit ba yan o malaki. Babala ko sa sarili ko. Mabilis pa sa 4:00 ang naging kilos ko nang maalis ko ng slacks niya. Pinagpawisan ako kahit hindi naman mainit sa kwarto ko. Naisuot ko na din sa kanya ang pajama niya. Kailangan ko ng tubig, yung malamig. Pumunta ako ng kitchen. Nagluto na lang ako ng noodles para makahigop siya ng sabaw. Bago ko siya painumin ng gamot. Nakailang subo lang ito tapos ay umayaw na. Inumin mo tong gamot para mawala yung hotness mo. Biro ko sa kanya. Nilagyan ko din siya ng basang bimpo sa ulo. Kumain na rin ako. Saka nag-shower. Ang init-init pa rin ng pakiramdam ko. Parang may lagnat din ako. Charot! Pagkatapos kong magbihis, ay binasa ko muli ang towel na nasa ulo niya. Nagset ako ng alarm para mapainom siya ulit ng gamot sakaling makatulog ako. Medyo bumaba na ang temperatura niya pagkatapos ko siyang mapainom ng gamot sa pangalawang beses. Namasyal yata ang antok ko
dahil hindi ako makabalik sa pagtulog. Nagkakasakit din pala ang mga sungkit. Ano? Malakas ang loob kong tawagin siyang sungkit dahil tulog naman siya. Sorry kung hindi pa kita sinasagot. Bilin kasi ng nanay ko na enjoyin ko ang time kapag nililigawan. Pero alam mo naman sigurong patay na patay din ako sa'yo. Hindi ka dapat mag-worry dahil hindi kita pinapaasa. Kasi nga, may aasahan ka naman talaga. Napatingin ako sa mga labi niya. Kung ako naman kaya ang manghalik sa kanya habang natutulog siya. Minaman niya kang may lagnat? Ano naman ang magiging tawagan natin kapag naging tayo na? Gusto ko, meron tayong tawagan para malaman ng mga babae mo na taken ka na at para hindi ka nila tawagin ng kung ano-ano. Kung honey kaya, tawagan pala nila mami yon. Huwag na lang pala yon. Sa nanay at tatay ko yon. Kung sweetie pie, sweetheart, honey bunch, sugar, mallows, mine, bakit parang ang babadoy? Wala akong maisip. Bahala na nga. Para akong timang na kinakausap ang sarili ko. Kung baby na lang kaya. Kaso parang sobrang gamit na yon. Ikaw ba sungkit? Anong gusto mo? Tulog na tulog ito. Hinihilan na din ako ng antok.